Sa ating pag-aaralan ngayon, may dalawang passage or text sa New Testament pag pinag-usapan ng issue ng ang iglesia bilang isang gusali or building. Yan ang 1 Corinthians 3 at 1 Peter chapter 2. Pinili ko ang 1 Peter chapter 2 dahil ito ang kadalasan at sinasabi ng maraming scholars na nagpapatukoy sa pagiging building at templo ng Diyos. Yan ang iglesia. Kaya ang ating title this afternoon ay ang bagong templo ng Diyos. Gusto kong simulan ang aking mensahe sa naging biyahe namin last year para sa isang ministry. Well, one of the most beautiful places sa ating bansa ay ang isla ng Bohol. Brother Ruben should visit that. Last year, nag-conference kami. Nagkaroon kami ng opportunity na mamasyal. And the best blessing ay yung tour guide namin ay isa ring Christian. Dinala kami sa Baclayon Church, ang isa sa pinakamatandang church buildings sa Pilipinas, built in 1596. That's 428 years old. Well, wag tayo masyado magyabang. Relatively new building lang yon sa Inglaterra, tama? Sa UK, nasa 1,000 years old ang mga buildings nila doon. Ang Baclayon ay kinikilalang second oldest stone church in the Philippines. Hanggang ngayon ay nakatayo ito from original materials. Sinubok na ng maraming panahon, pero hanggang ngayon nakatayo. Siguro, tatanungin natin, paano nangyari yon? Well, the tour guide told us at pinakita niya sa amin yung isang bahagi ng structure, yung pader. Yung pader pala ng Baclayon Church ay hindi gawa sa ordinaryong bato lang. They are made of corals. Corals na isa-isa na inihahon mula sa dagat doon sa Bohol, palabas doon at papunta doon sa pagtatayuan ng building. Gumamit sila ng panahon na yun, wala pang semento. Ang ginamit nila yung adhesive additive na tawag ay itlog. Oil and viscous plant extracts. Napakaganda ng building, isang obra maestra. Well, napakatatag niya, pero that's what makes this building so amazing. Ang katatagan ng isang ng gusali ay nakikita predominantly sa materyales na ginamit. Kung substandard ang ginamit, we cannot expect na maglalast ito for many years. At kung hindi tama at maganda ang pundasyon ng isang building, saan natin na magkakaroon lang ng kaunting kahit mahina na lindol, yan ay magigiba at yan ay guguho. Wala nga asa na tatagal ito. Ngunit kung ito'y tinayo sa tamang materyales, ito ay may tamang pundasyon, mananatiling matatag ito kahit lumipas pa ang maraming panahon. Ang ganitong description ng isang building, ang siyang ginamit ni Apostol Pedro upang i-remind niya ang kanyang mga sinusulatang mga Kristiyano patungkol sa kanilang espiritual na estado. Sinabi niya na, in a sense, sila din ay espiritual na building na katulad nito. Sila daw ay spiritual na bahay. Ang lengguaheng spiritual na bahay ay matitrace natin kagad sa Old Testament temple. Pero biglang ginulat sila ni Apostol Pedro na silang mga Kristiyano ngayon, sila ay bagamat inuusig sila, bagamat sila ay pinag-iwa-hiwalay, pero sa totoo nito, maituturing silang isang buo na gusali, isang templo, bagong templo ng Diyos. Yan ang nakita natin sa binasa ni Ruben sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 8. Well, bakit kaya ito ang naipaalala sa kanila? Na bakit niya man sinabi na sila ay isang gusali ng Diyos? Well, napakaganda ng sagot dito. Dahil ito ang pinakakailangan nilang marinig. Ano bang nararanasan nila? Alam niyo ba na sa panahon na ito ang pinakamakapagbibigay sa kanila ng encouragement sa mga oras na yon. Walang kausap dito ni Pedro ay mga Kristiyano na dahil sa kanilang pananampalataya, nawalan sila ng kanilang citizenship. Sila ay itinakwil
ng kanilang lipunan dahil sa pagsunod nila kay Jesucristo. Sa madaling salita, sila ay heavily persecuted. Ito ang mismong kalagayan ng mga sinulatan ni Pedro. Mga alagad na mga karamihan ay Gentiles, nakakalat sila sa imperyo ng Roma, at hindi lang nakakalat, nanganganib ang kanilang mga buhay. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Nagsisimula na malawakang pag-uusig ito laban sa mga alagad ng tinatawag na si Christus. Yun yung tawag ng Roman Empire kay Kristo. Kaya naman, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sumulat si Pedro para i-encourage sila. Ano kaya ang magandang i-encourage sa mga taong nawalan ng citizenship? Tinuring silang mga outcast. Tinuring silang parang nawalan sila ng sariling property, ng bahay. Sila ngayon ay parang mga palaboy na nagtatago para sa kanilang buhay. Kung ikaw si Pedro, ano ang sasabihin mo sa kanila para ma-encourage sila na sila ay tumatag? Ano may tutulong nito sa kanilang kalagayan? Kinakawawa sila, pinagmamalupitan. Paano matatanyag si Kristo sa kanilang lagay? Well, ang answer ay mula sa 1 Peter chapter 1 pa lang, binanggit ni Pedro yung bagong identity nila. That their new identity is now that they are the disciples of Christ. At dahil dito, sinabi ni Pedro, mula ngayon kayo na ang komunidad ng pananampalataya. Well, kung ako ay isang tao na nag-iisa, nawala ng pamilya, kawawa ako sa tingin ng iba, ang isa sa pinakamalaking encouragement sa akin, meron akong community. Meron akong komunidad na tatanggap sa akin despite na nawala ang mga bagay na ito. Sila yung bagong komunidad ng pananampalataya ng Diyos. Sila yung bagong bayan ng Diyos. At bilang bagong bayan ng Diyos, anong kailangan nilang isa-isip at gawin? Anong may tutulong nito sa kanilang kalagayan? Kinakawawa at pinagmamalupitan. Well, eto ang ginawa ni Apostol Pedro. Sila'y inuusig bilang alagad at sabi niya, huwag kayong mag-alala, kayo ay pamilya ng Diyos. Yan ang sabi sa chapter 1 verse 22, pero pababa sa chapter 2 verse 48, hindi pa tumigil si Pedro, binanggit pa niya ang isang katangian nila. Oops, hindi lang kayo pamilya ng Diyos, nawalan kayo ng pamilya, huwag kayong mag-alala, pamilya kayo ng Diyos. Sa chapter 2 verse 4 to 8, ang bagong identity ninyo, kayo ngayon ang bagong templo ng Diyos. Hindi physical na templo lamang, kundi templong espiritual. Isang building, isang gusali na nagpapahiwatig ng katatagan, kalaliman, at kalakasan. Yan daw ang iglesia. Ang iglesia ng Panginoon ay isang building sa mata ng Diyos. Ito yung building sa lumang tipan na ngayon ay building made up not of literal stones, but living stones. Buhay na bato. At paano nangyari na ikaw ay naging bahagi ng building? Ikaw ay tao. Sasabihin mo siguro, paano ako naging building? Merong isang spiritual na pangyayari at rason. Ang sinabi niya, dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo na buhay na bato, kayo rin ay naging mga buhay na bato, bahagi ngayon ng isang spiritual na templo. At yan ang gusto kong ibigay na mensahe sa atin ngayong gabi. Dahil sa ating relasyon kay Kristo, tayo ngayon ang bumubuo bilang bagong templo o gusali ng Diyos. Tayo na daw ang kasama doon sa templo, sa lumang tipan. Ito ay literal na bato. Pero ngayon, tayo na yung bumubuo sa templo na yon. Matanong ko sa inyo, ano ba ang ginagawa sa templo? Di ba sa templo nandun ang paglilingkod? Nandun ang gawain? Nandun ang pagsamba? Nandun ang pagpuri? Kaya kung tatanungin natin, kung ang iglesia, ang Grace Plant Santa Maria na magiging Grace Church Santa Maria, siya ay isang templo pala ng Panginoon, ano nga asahan natin ngayon? Ang aasahan natin ay isang grupo na laging sasamba sa Diyos, magpupuri,
kay Jesucristo. Now, may implikasyon ito kung kayo at tayo ay isang building. What are these implications? Ano ngayon ang implikasyon ng katotohanan ito para sa mga inuusig na Kristiyano? Well, ito yung sinabi ng Biblia mula sa verses 4 to 8. Ang sabi niya dito, number 1, luluwalhati ng Diyos ang luluwalhati kay Kristo. Number 2, tatanggapin ng Diyos ang tumanggap kay Kristo. At pangatlo, itatakwil ng Diyos ang nagtakwil o nagtatakwil kay Kristo. So, tingnan natin ang isang building. Ang isang building at sa templo, mayroong pagsambang nagaganap sa loob. At mayroong paraan ng pagsamba na katanggap-tanggap. At kung tayo i-reject natin ang templo ng Diyos, re-reject din pala niya tayo. Tingnan natin yung una. Luluwalhati ng Diyos ang luluwalhati kay Kristo. Verses 4, 5, and 7. Ito yung sinasabi ng Biblia dito sa 1 Peter chapter 2. Verse 4, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, is maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Verse 7, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya matutupad ang mga ito. Well, sa pagtukoy na sa kaluwalhatian ng mga lumapit kay Kristo, idiniin ang pagkakatulad nila kay Kristo. Binanggit kung sino sila at binigay yung similarity pala nila ni Kristo. Ito ay bagong katangian ng mga alagad. Pawang nakamit ito dahil sa relasyon nila kay Kristo. Napaka-marilag nito or glorious. Kung si Kristo ang batong buhay or living stone, dahil daw sa relasyon natin kay Kristo, tayo na rin ay batong buhay. Nagkaroon na rin tayo ng buhay dahil kay Kristo. Marahil, makikita natin dito, no, yung pamilyar ang mga Jewish people sa image sa lumang tipan ng bato. Ngunit inilarawan ni Pedro ito bilang buhay na bato. Marahil ang tinutukoy niya yung muling pagkabuhay ni Kristo, na siya ay buhay, kaya tinawag niyang buhay na bato. Hindi isang patay na bato. Hindi isang bato na walang buhay at walang silbi. Sa madaling salita, ganun din daw ang alagad. Tayo daw ay templo, pero hindi templong patay. Tayo ay bato na buhay, gusali, na may buhay. At dahil dito, kung si Kristo ang batong buhay, magiging batong buhay din tayo. Ikalawa, kung si Kristo ay batong panulok, chief cornerstone, tayo ay mga maliliit na bato na bumubuo sa bagong templo. So, ang pinakapundasyon ay si Kristo, pero tayo ay nandun lang sa taas. Hindi tayo pwedeng maging pundasyon or panulok na bato. Ikatlo, si Kristo ay mahalaga daw sa Diyos. Tayo din ngayon ay mahalaga at may karangalan. So sa madaling salita, ang karanasan at kahantungan ng alagad ay nakaayon sa karanasan at kinahantungan ni Kristo. Kung ano nangyari kay Kristo, ganun ang mangyayari sa iyo. Kung si Kristo ay batong buhay, magiging batong buhay ka. Kung si Kristo ay siya ang pundasyon ng templo, magiging bahagi ka ng templo. So, ang relasyon natin ay hindi kay Ruben, hindi sa kapatid ninyo. Ang relasyon natin direkta kay Kristo. Ito ang ipaisip ni Pedro sa kanilang nagdurusa at itinakwil ng lipunan. Kay Kristo pala may pagtanggap, may kaluwalhatian. Hindi sila kawawa. Di ba pinipersecute sila? Ang isip nila, kawawa silang. Sabi ni Pedro, hindi kayo kawawa, kayo ay pinagpala. Dahil sa relasyon nyo kay Kristo, bahagi na kayo ngayon ng komunidad ng pananampalataya sa templo ng Diyos. Now, sa mga sinabi kong ito, anong pwedeng principle na pwede nating makita? Well, pakinggan mo natin. Sa pagiging kabahagi kay Kristo bilang templo ng Diyos, naging bahagi ang mga alagad sa higit na mahalaga at matatag at marilag na komunidad. Mga kapatid,
Nung naging bahagi ka ng katawan ni Kristo, aware ka ba na naging bahagi ka sa pinakamatatag na uri ng gusali? Maraming mga tao, proud sila sa kanilang pagiging bahagi ng isang fraternity. Bahagi sila ng political clan. Proud sila sa kanilang pagiging employee ng ganitong korporasyon. Proud sila sa pagiging bahagi nila sa isang grupo. Pero alam mo, sabi ni Pedro dito, nung naging Kristiyano ka kay Kristo, naging bahagi ka pala ng isang building, pinakamatatag at pinaka-glorious na building sa lahat. Ang identity ng mga tao noon ay nakatali sa labas ng sarili nila. Di tulad ngayon, di ba, ang identity natin ngayon, personal na siya. For example, proud tayo ngayon, yung identity mo, let's say, attorney. Yan, attorney ka. O kaya engineer. Yung identity mo kung sino ka ngayon. Pero noon, iba. Nasa pamilya, nasa lipunan, nasa bansa ang kanilang identity. Kaya pag nagpakilala sila, I am, for example, I am, let's say, John, the son of. Sasabihin nila, ako si I am from, let's say, Athanasius of, ganito. Lagi na babanggitin yung lugar nila. Nandun yung identity nila sa bansa, sa lipunan. At ang imperyo ay kinikilala bilang matatag na pinagkukunan ng identity. Kaya kapag Roman citizen ka, naku, proud na proud ka sa sarili mo. Ikaw ay parang first class citizen. Di ba, ganyan yung nararanasan ng mga iba. Kaya marami nagpapa-change ng citizenship sa US o kaya sa Canada, nagmamigrate dahil mas powerful yung passport nila. Mas marami silang na-accomplish at napupunta ang bansa. Lahat ng mga tao noon, nais nilang maging Roman citizens. Kaya ang maging kalaban ng Estado ay pagkawala ng identity. Pag ikaw ay naging kalaban ng Roman Empire. Ganito kahalaga ngayon ang aral ni Pedro. Yung panunuya, yung pangahamak, yung pagtakwil ng mga tao at lipunan sa kanila. Sinasabi ni Pedro, alam niyo, hindi yung katapusan ng buhay. Kahit kayo ay inuusig, kahit nawalan kayo ng mga kaibigan sa dati yung pinanggalingang relihiyon, huwag kayong mag-alala. Hindi ang katapusan ng buhay. Sa katunayan, ito ang simula ng maluwalhati ninyong pamumuhay. Dahil sa relasyon nyo kay Kristo, bahagi kayo ng isang templo. Alam niyo ba na ang church namin, nagsimula talaga siya ang gawain noong 2001. 2002 ako binisita ng Ebanghelyo, yung aking pinsan na nasyera noong October 2001, pinuntahan ako ng May 2002, at sinyer niya yung gospel, sumampalataya ako sa Ebanghelyo, sinyer ng aking pinsan, at ako'y nabutan ng gospel. Dati, puno-puno kami ng discouragement. Bakit? Kasi naalala ko yung lugar namin dati, mas marami na nga ngayon eh. Hindi pa kami church. Nagsa-service kami sa garahe, sa sala. Pag kami umabot ng 10, masaya na kami. Kasi punuan na kami. Dahil napakalit lang ng sala. Lagi kaming tinatawanan ng mga tao sa lugar namin. In fact, naranasan pa ng pastor ko na namamahagi sila ng mga gospel tracts, nilalamutak ng mga tao. Talagang binabastos sila. Napakatindi, napakababa ng tingin. Minsan, lumabas kami, nag-share kami ng gospel sa daan. Yung isang kakilala namin doon sa lugar namin, dahil ako ang isa sa mga unang naging bunga ng Ebanghelyo doon sa aming lugar sa San Simon. Nung binigay namin yung ganito, sabi niya, alam mo namin, sino pa talagang paniniwalaan namin? Ganitong pagkasabi niya, in the most, alam mo yung kapampangan mo, yung napakalakas ng boses. Sino pa talagang paniniwalaan namin? Yung mga Katolikong marami, kaming mga Katolikong marami, o yung kayong mga Baptist na kakarampot lang? Yung condescension, yung sneer na ginagawa nila. As if na determine mo yung katotohanan sa dami. Well, mahal natin ang mga kaibigan nating at kapamilya nating Katoliko.
pero hindi doon nakukuha ang katotohanan. And then there are times na parang napakalungkot namin. Pero biglang mababasa mo sa scripture, kahit pala ikaw ay pinagtatawanan, kahit pala ikaw ay nakaranas ng ganito, bahagi ka ng pinakamarilag na komunidad na nakatindig sa mundo ngayon. Mukhang walang mangyayari sa iglesia namin noon. Kaya nga, ang tagal na, hindi pa kami nako-covenant as a church. Mukhang parang walang mangyayari sa iglesia. Ngunit meron kaming Kristo na nag-transform ng lahat. Mula sa maliit na grupo, naging malaking grupo kumpara dati. Wala namang issue doon kung maliit o malaki, pero nakita namin yung bunga ng ebanghelyo. Nakita namin na yung iglesia pala ay bahagi, nakasandal siya. Kasi doon sa katawan ni Kristo hindi na di-discourage. Pwede kang ma-discourage, pero ang Panginoong Yesus hindi kanya kailanman bibiguin. Na-transform ang lahat. Narito ngayon, ang isang pastor sa inyong kalagitnaan, dala-dala niya ang mensahe ng salita ng Diyos. Ano bang bagay na nagpanatili sa amin doon sa komunidad na yun? Bakit nanatili kami? At hanggang ngayon ay baptist pa din ako. Alam niyo kung ano? Nagkaroon ako ng pastor na hindi ko kaano-ano, hindi ko kadugo, pero sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang tatay na hindi ko naranasan sa sarili kong ama. Yung misis niya, hindi niya kami kakilala, pero hindi ko makakalimutan yung sakripisyo ng misis ng pastor namin na pinagluluto niya kami ng pagkain at merienda habang kami ay nagkukwentuhan at nagpe-fellowship, dinidisciple kami nung kanyang asawa. Ang gusto ko tukuyin dito, itong mga bagay na to, hindi ko naranasan to nung ako ay hindi pa baptist, nung hindi ako Kristiyano, hindi ko naranasan ng ganitong komunidad. Sa iglesia ko naranasan. At yun pala, yun sinasabi ng Biblia, ang komunidad na kinabibilangan mo, maliit man, pero ito ay totoo. Ito ay komunidad na may pagmamahalan. Hindi nyo sila kakilala, hindi mo kadugo, pero nagmamahalan kayo bilang magkakapatid. Minsan mas malapit pa kaysa sa mga kadugo mo, sa mga relatives mo. Yung mga relatives mo, hindi sila magmamalasakit sa'yo kung may sakit ka. Pero yung kapatid mo sa Panginoon, kukumustahin ka niya, bibisitahin ka ng pastor, aalamin niya kung anong nangyari. Kaya, therefore, napakaliit man ng grupo, sabi ni Kristo, bahagi na kayo ngayon ng isang komunidad na kakaiba. At yan ang wonder ng church. Kaya di pwedeng hindi tayo maging bahagi ng iglesia. Ang dami nating nami-miss out. I was just 16 years old nung ako'y nabahagi ng Ebanghelyo May 14, 2002. It was a Tuesday, and then I already attended their prayer meeting on that Friday, at hindi na ako nag-absent mula noon. Dalawa na lang. Dahil kailangan ko mag-ROTC sa BSU, pinapalit ko ng literacy training service, at nag-meeting na kami dahil SK counselor ako. Pero mula nung naintindihan ko, diretso ako na nag-service, sinishare ko yung aking experience dahil ganito yung experience nyo marahil. Nanggaling kayo sa malait, nanggaling kayo dito sa nagsisimula, pero naramdaman yung community na mag-aalaga, pinapanalangin ka, at higit sa lahat, si Jesucristo ay pinapangaral sa iyo every Sunday. Isang community na kakaiba kahit na nililibak ka, ini-scorn, kahit na nakaka-discourage. Ito ang sinasabi ni Pedro, bahagi kayo ngayon ng isang community, nilwalhati niyo si Kristo, lulwalhatiin niya kayo. Ipaparanas niya yung pagiging bahagi ng ganitong katawan. Sa makatuwid, sa susunod na panghinaan ka ng loob sa iyong pananampalataya, isipin mo yung kalwalhatiang binigay sa iyong komunidad, sa Grace Flood Santa Maria, sa isang church na kinabibilangan mo ngayon, napakaliit, o kaya sasabihin mong hindi ganun kasikat, hindi kami ganun kalaki na mega church, walang problema. Ang karilaga niya, ang glory niya, wala doon sa literal na building. Ang glory niya ay kung si Kristo ang Panginoon dyan, at siya yung nagbabind, and He can do wondrous things mula sa iglesia na yan. Minsan bumisita
may bumisitang hari sa Sparta, sa kasaysayan. At tinanong niya yung Spartan king. Sabi ng haring bumisita sa Spartan king, "Where are the renowned walls of Sparta?" Alos sumagot yung Spartan king, "These are the walls of Sparta." Tapos sumigaw, "Every man a brick!" Biglang lumabas ang mga kalalakihan at nag-form sila, at yun daw ang tunay na pader ng Sparta. Yun ang tunay na gusali ng Sparta. Yun ang tunay na katatagan ng Sparta, mga kalalakihan. Mga kapatid, ang iglesia, tayo na bahagi kay Kristo, tayo yung iglesia, yung katatagan, nagiging matatag ang iglesia dahil kay Kristo at dahil doon sa pinagsama-sama ng mga magkakapatid na naging bahagi ng templo. Isipin nyo kung kayo ay nag-aaway-away o kung wala kayong kooperasyon, palagay nyo ba ang iglesia ay magiging maayos? Magkakawatak-watak yan. Kaya bilang hamon sa inyo, bilang bahagi ng templong espiritual, gampanan mo ngayon ang itinakdang papel mo sa ikatatatag ng gusali. Hindi ka magiging miyembro ng Grace Plant Santa Maria para maging accessory, para meron pang display, meron kang strategic role na binigay ang Diyos sa iyo. Gampanan mo yung role mo na yun. Yung role na yun ay hindi galing lang sa isang pastor. Ang role na yun ay galing sa Panginoon. Ang papel at layunin mo ay tulad ng bato sa gusali. Hindi ka pwedeng bumigay. Pwede ba yung isang gusali sasabihin ng isang stone, "Teka muna, gusto ko na sumuko, aalis muna ako dito." Hindi pwedeng sabihin ng nandyan yung hollow blocks na ginamit dyan sa pader o dyan sa column or dito sa poste na yan. Nakakapit na yan. Kapit na yan, magkakasama. At ganyan daw ang iglesia. Isipin ninyo kung ilang babaeng Kristiyano na may asawang hindi mananampalataya kabilang sa sinulatan ni Pedro. Di ba, marami sa atin or sa church, may mga asawa na unbelievers. Pero nadi-discourage man sila. Pero sabi ni Pedro, huwag kayong sumuko. Magpakatatag kayo. Manatili kayo sa lugar ninyo, sa papel ninyo. Isipin nyo kung ilang negosyante ang napipilitang maagarabyado dahil sa prinsipyo nila bilang alagad ni Kristo. Hinahayaan nila yun dahil ito ang paraan ni Kristo. Di baling ako yung maagarabyado, wag lang ako ang mga agarabyado. So, ang tanong, kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, ng bagong komunidad ni Kristo, ano ang ginagampanan mo sa iyong iglesia? Ikaw ay isang lingkod, ikaw ay isang miyembro. Kung hindi ka nagtuturo, maraming nag-lead ka sa prayer, ayusin mo ang pag-lead mo sa prayer. Gawin mo ng may pag-ibig, gawin mo ng may buong sigasig, doing these things for the Lord and not unto man. Noong May 2, 373, pumanaw na ang taong unang naglista ng mga aklat sa ating bagong tipan ngayon. Ngunit mas nakilala siya sa kanyang matatag na paninindigan sa isang doktrina. At sinabi niya is that Christ is uncreated. At siya ay nakilala sa doktrina ng Trinidad. Siya si Athanasius. Nung panahon na siya ay nakikipaglaban sa doktrina ng Trinity, siya ay na-exile ng ilang beses. Siya ay nilayuan, siya ay pinersecute, pero pinanindigan niya yung katotohanan. Sino ngayon si Athanasius? Siya ay isang bayani natin. Kaya hindi maaaring sumuko tayo. Lulwalhati ng Diyos ang lulwalhati sa Kanya. Ikalawa, tatanggapin ng Diyos ang tumanggap kay Kristo. Sa verses 5 to 6, itong sabi ng Biblia, sa 1 Peter chapter 2 verses 5 to 6, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo.
Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa kanya. Ang larawan ng templong espiritual ay hindi lamang tumutukoy sa gusaling bato, kundi sa gawain sa templo. So, hindi lang ito literal, kundi spiritual na templo at ginagawa doon ay paglilingkod. Tatanggapin daw ng Diyos ang tumanggap kay Kristo. Ang templo sa lumang tipan ay banal na lugar na itinakda ng Diyos upang sambahin siya. At doon namamalagi yung kanyang presensya. Sa pagdating ni Kristo, may pagbabagong nangyari. Tayo ngayon ang bagong katayuan. Tayo ngayon ang templo kung saan nananahan ang presensya ng Diyos, yung banal na Espiritu. Tayo ngayon ang bagong mga pari, saserdote, na nag-aalay ng pagsamba. Sa templo nagaganap ang pagsamba. So, nung sinabi ito ni Pedro na tayo ngayon ang templo, kinikilala din na tayo yung gumagawa ngayon ng ginagawa ng mga pari. Ano ba yung ginagawa ng mga pari? Sila yung nagsiserve sa Diyos. Sila yung naglilingkod sa Diyos. So sa madaling salita, dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, tanggap ng Diyos ngayon ang paglilingkod natin sa loob ng templo. Kung paano tinatanggap ng Diyos yung service ng mga pari, ng saserdote sa loob ng templo, gayon din daw ang paglilingkod mo. Dahil daw sa relasyon mo kay Kristo, tanggap ng Diyos ang paglilingkod mo. Mapahalag tayo kasi hindi lahat ng tao tanggap, na lahat ng tao tinatanggap ng Diyos ang paglilingkod nila. Maraming nagpapakapagod, mas masisipag pa sa atin, pero balang araw sila ay haharap sa Diyos at sasabihin niya, I never knew you. Depart from me, ye workers of lawlessness and iniquity. So in other words, dahil sa pagtanggap kay Kristo, tanggap tayo ng Diyos. Una sa pagsamba, ikalawa sa ating pananampalataya. Dahil dito may katiyakan tayong tanggapin ang ating pagsamba at hindi tayo mapapahiya sa hinaharap. So ano ang prinsipyo na gusto kong makita natin dito? Eto yon. Tayong alagad ngayon bilang bagong templo ng Diyos, ang pinakasentro ng pagkilos ng Diyos sa mundo. Kung tayo ang templo ng Diyos ngayon, sa atin nakafocus ang Diyos. Ang attention ng Diyos ay wala sa White House, wala sa 10 Downing Street sa UK, wala doon sa Malacanang. Ang attention ng Diyos ay nandoon sa iglesia, na kung saan siya yung bagong templo ng Diyos. At ikaw ngayon ay kabahagi doon, na ikaw ngayon ay kasama doon sa pinakamahalaga na bahagi ng gawain ng Diyos. Ikaw ngayon ay nandun sa pinakasentro ng pagkilos ng Diyos sa mundo. Alam niyo, napakalaking bagay nito sa mga sinulatan ni Pedro. Ito kasi yung kailangan nila. Yung mataas na uri ng pangunawa kung sino talaga sila sa harapan ng Diyos sa kabila na napakababang tingin at napakasakit na pagtrato ng kanilang mga kapwa. Ito yung pinakamahalagang marinig nila. Nasasaktan sila. Sila ay inaalipusta. Pero pag narinig nila na kayo ang templo ng Diyos, ang paglilingkod ngayon ng Diyos, hindi na siya nakatingin doon sa Jerusalem, doon sa temple, doon, alam niyo yung wall doon, the Wailing Wall, hindi na nakatingin ng Diyos doon. Nakatingin na siya ngayon doon sa kanyang templo na nandun si Kristo na nagsabi, gibayin nyo to, in 3 days, itatayo ko ang gusali na ito. At ang tinutuko niya yung katawan niya. Ang ganda ng translation doon ni John Piper. Sabi ni John Piper, ang ibig sabihin ni Kristo ganito, kill me, and I will become the global meeting of the world. In other words, pag pinatay nyo na ako at nag-resurrect na ako mula sa mga patay, ako na ngayon ang magiging meeting place ng lahat ng mga alagad. Hindi na sila kakailangan pumunta sa Jerusalem at sasamba sa literal na templo. Ako na ngayon ang magiging templo. In other words, wala pa kayong building dito sa Santa Maria Grace Plant, pero dahil kay Kristo, kayo ngayon ay nagpupulong na.
kasama nyo na si Kristo at ang focus ngayon ng Diyos ay nasa inyo. Isipin nyo kung gaano kalaking encouragement yon sa mga katulad ng mga kinakausap ni Pedro. Kawawa, nasa sulok, nagtatago. Kailangan pa nilang ipanalangin umulan para lamang sila hindi mapansin ng mga tao pag nag-meet sila. Pero kay Kristo, hindi lamang sila tanggap ng Diyos. Di niya tayo ipapahiya sa araw ng paghukom. Kaya sabi ni Kristo, gibain ninyo ang templong ito sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. At ito yung ginawa ni Kristo. Na siya ngayon, sa Kanya tayo nagkikita-kita. Yun ang karelagan. Napakahalaga ng iglesia. Ang iglesia ay gusali. Ang iglesia hindi literal na gusali na may address. Ang iglesia tayo. Tayo ang gusali ng Diyos. Well, kapag sa April at summer, ewan ko kung aware sa inyo yung magiging pastor ninyo, pero dito pag summer, ang daming mga piyesta. Tama? May piyesta ng Santa Maria ngayong April. But alam ko, no, nakikipiyesta pa ako dati. Nag-aaral kasi ako sa Catholic High School. Pag May, ang dami yan. St. Peter, lahat ng mga... ito yun, willing sila na sambahin, gumawa ng ganito, magprosesyon, at iniisip nila, nalulugod ang Diyos sa kanila. Pero totoo, hindi. Alam mo kung saan nalulugod ang Diyos? Nalulugod siya doon sa mga may relasyon kay Kristo. Yun yung may valid or validated. Yun yung may validity ng paglilingkod. Yun yung tinatanggap ng Diyos. Kaya mapalad tayo na kay Kristo. Kung ganun pala, ano yung panghamon sa atin? Hamon dito ngayon sa atin is ipakita mo yung uri ng pamumuhay na karapat-dapat sa templo ng Diyos. Gusto ko kayong tanongin, sa templo ba pwede mong gawin lahat ng gusto mo? Di ba sa templo ng mga Muslim, bawal magpasok ng tsinelas? Di ba? Bawal. Sa mga templo ng mga ibang lugar, meron sila mga protocols. Ang iglesia bilang templo may protocols din. Pero hindi siya literal na protocols ng damit mo, ganito dapat kahaba, dapat ganito ang ayos ng buhok mo. Hindi ganun ang protocols ng church as a building. Kung ang church ay building na kung saan nandun ang paglilingkod ng Diyos, ang pinaka-issue dito, pamumuhay. Dapat tayo na nasa iglesia, nasa templo ng Diyos, kasama tayo doon sa naglilingkod at yung buhay natin apektado ng paglilingkod. Nakikita ba sa atin yung sentralidad ng pagsamba? Kung bahagi ka ng gusali na ito, ng templo na to na may paglilingkod, mahalaga ba sa iyo ang pagsamba? Ang araw ng linggo, ang Lord's Day, ito ba ay napakahalaga sa iyo? Kanina lang sa Sunday School namin sa SABC, ang lesson namin is the Lord's Day. At ang title is A Day for Holiness and Happiness. At sinabi ko doon na ang Diyos, dahil mabuti siya, iniintay niyang gawan ng mabuti ang tao. Pero alam niyo, sa 7 araw na nilikha ng Diyos, may isang araw na iniintay niyang todo ang buhos niya sa kabutihan. Not only for happiness, but for holiness. And that is the Lord's Day, where we are gathering with other people, we receive the Word, we serve others. Yan ang blessing ng iglesia. Yan ang bagong templo. Kaya samantalahin mo. Sinabi ni Pedro, kayo ngayon ang mga bagong pari. Yung ginagawa ng mga pari. Diba mga pari, sila yung nananalangin sa Diyos para sa tao. Ngayon hindi natin kailangan ng ibang pari. Tayo na mismo ang mga pari, diretso na sa Diyos. Diba ang mga pari may dalang insenso, sila ang naglilid, sila ang may access sa Diyos. Ngayon may access ka na, nasa loob ka na ng templo. Nung ako, pastor ako siyempre sa probinsya, no? Minsan may bumisita sa amin. Nung bumisita siya, kasama niya anak niya, after 30 minutes nung umuwi ng lunchtime, walang gumagawa nun. After umuwi ng lunchtime, bumalik sa'yo. Ba't bumalik? Bumalik pala, sabi niya, pastor, nagkasakit ang anak ko eh. Sumakit yung tiyan. Baka nausog niyo. Pwede niyo po bang pakilawayan yung kanyang tiyan? Sabi ko sa kanya,
dahil ka-close ko naman, no, hindi naman na siya mapapahiya. Sabi ko, alam mo, may mas makapangyarihan kaysa sa laway. Panalangin. Okay lang ba sa'yo na ipanalangin ko na lang yung anak mo? Total, wala naman akong kapangyarihan na titingnan ko lang yung anak mo at sasakit na yung tiyan niya, hindi na ako mangkukulam, sabi ko. Ka-close ko naman lang. Yun, nanalangin kami. Ang gusto ko ipakita sa inyo, ang panalangin natin ay pinakikinggan. Dati hindi tayo pinakikinggan. Wala tayong assurance sa pakikinggan dahil ang panalangin, ito yung ginagawa ng mga pari at tayo ngayon ay mga pari sa templo ng Diyos. Napakaraming tao noon na hindi makalapit sa Diyos. Napakaraming tao ngayon ang hindi lumalapit sa Diyos, pero ikaw, kaya mong lumapit sa Diyos. Kaya kung tayo ang templo, walang templo ang Diyos sa Lumang Tipan, wala ng templo ang Diyos sa Lumang Tipan, wala ng sagradong lugar. Tayo ngayon ang sagradong gusali ng Diyos. Wala na yung tinatawag na tyranny of locality, na nandun lang ang lugar na yon, ang grotto, para dun mo lang mamimit ang Diyos. Ang Diyos ngayon ay kasama natin as long as the people of God gathers. So dapat samantalahin natin ito. Napakalaking pagpapala. And then tanggapin natin din ang iba na tinatanggap ng Diyos. Kung tanggap ng Diyos ang nasa loob ng templo, hindi ikaw ang gatekeeper. Sino ang gatekeeper? Ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ayoko yun. Pwede mo bang sabihin, Nay, ayoko yung kapatid ko na yun, bakit sinilang nyo siya? Hindi. Dapat meron ka ngayong recognition. Kung ako na makasalanan niligtas ng Diyos, hindi ako karapat-dapat, yung kapatid ko na yun, meron man kaming differences, pero mahal ko siya dapat. Tinatanggap ko siya kasi tinanggap ako ng Diyos. Tinanggap siya ng Diyos, tinanggap ko rin siya, tatanggapin ko rin dapat siya. Sa iglesia, bilang pastor, kailangan maging modelo ka minsan ng pagpapatawad. At minsan mahirap yun. Minsan may namingi na sorry sa akin. I always tell these people, sabi ko sa kapatid ko, kapatid, kung tinatanggap ka na ni Kristo, sino ako para hindi ka tanggapin? Mga kapatid, sa iglesia nyo lang makukuha yan. Sa church lang natin mararanasan ng ganyang acceptance. Sa fraternity, kailangan magpabugbog ka muna para maging bro ka. Sa iba, kailangan gumawa ka muna, pumasa ka sa test nila para ikaw, kay Kristo, patatawarin ka. Patatawarin ka ng lubusan. At kung tinanggap ka ng Diyos, tinanggap ka na ni Kristo. Alam niyo, isang struggle sa akin bilang pastor, na nasa 15 years na or 10 years na mahigit sa ministry. Pag pumunta ako dun sa SIBC at makikita ko ang mga tao na yan, yan yung mga taong lahat, karamihan halos, alam ko ang mga buhay nila. Alam ko kung ano yung mga struggle nila. Alam ko minsan yung mga kasalanan nila. Alam ko yung mga dark past nila. At alam nyo kung paano ko nakukuhang tingnan sila, mahirap yung kung tutuusin. Paano titignan ng mga to? You know their lives, you know their weakness, you know their sins, you know their past and dark lives before, their dark past. Lagi kong iniisip, kung tanggap sila ni Kristo, tanggap ko din dapat sila. Kung paano sila tinitingnan ni Kristo, dapat ganun din ang tingin ko sa kanila. Kung si Kristo, zero na ang kasalanan nila, dapat ganun din ako, zero na ang kasalanan nila. Kapatid, sa church lang yan, meron. Yan ang blessing, yan ang preciousness ng church. At kapag naririnig mo lagi yan, ang gospel, you know, hindi ito kalokohan, hindi ito parang, alam mo yan, na inuutulan kami nitong taong nagtuturo na ito. No, this is truth. This is something na alam mo dahil nararanasan mo. Hindi perfecto yung pastor, hindi perfecto yung kapatid mo, but you try to live as one family, one building where there is service to God. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy natin ang paglilingkod natin. Si Imad Udin Lahis, namatay siya noong 1900, Muslim preacher and writer. Pero ang ginawa niya minsan, binasa niya ang Gospels. Kung binasa niya ang Gospels, according to Matthew,
first 7 chapters, sabi niya, bigla na siyang nagduda sa Islam. At sabi niya, once more, I became so agitated that for days on end, I studied books the whole day and often throughout the night. I discussed matters with padres and with Muslims. Within a year of my study, to which I applied myself day and night, nagkaroon siya ng realization. Alam yung realization niya? Kristyanidad ang katotohanan. Ang Kristyanidad ang katotohanan. At yan ang isang maganda sa iglesia. Ikatlo, mga kapatid, panghuli, itatakwil ng Diyos ang nagtakwil kay Kristo. Pero medyo babala, no? Sa verses 7 to 8. As I end, sabi dito sa verses 7 to 8, kaya nga mahalaga sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Malinaw na tinutukoy ni Pedro ang pagtakwil ng mga Hudyo kay Jesus nung nagbiministeryo pa siya. Mula sa Matthew 21:42 sinabi, hindi pa ba ninyo nababasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Isaiah 28:16, kaya't ganito sabi ng Panginoon, narito aking nilagay sa Sion ang pinakapatibayan na isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Ang batong panulok ay naging katitisuran at dahilan ng pagkadapa. Sa madaling salita, pag tinakwil mo si Kristo tulad ng mga Hudyo, ito ay may kahalakip na kahulugan sa Diyos. Ikaw din ay tatakwil ng Diyos. In other words, hindi ka magiging bahagi ng templong gusali kung tatakwil mo si Kristo, dahil si Kristo ang daan ng katotohanan at ang buhay. So ang punto, si Kristo ngayon ang susi sa kahihinatnan ng lahat ng tao. Pagtitiwala sa Kanya ay karangalan at pagtalikod sa Kanya ay kapahamakan. Alam mo kung anong kapahamakan? Ang kapahamakan ay pagtanggi kay Kristo. Walang tao sumampalataya kay Kristo at nagsisi siya. Si Kristo hindi niya bibiguin ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo ba yung misyonero na si William Carey? For 7 years, nandun siya sa India. There were many times of discouragement dahil walang bunga. Pero after 7 years, nagkaroon ng bunga, ang pangalan ay si Krishna Pal. At nagkaroon siya ng encouragement sa sarili niya. Ganito pala ang bunga ng salita ng Diyos. Hindi ka bibiguin ni Kristo. Mayroong pagbabago, mayroong pagsagot sa pananampalataya at sa mga panalangin. Ganito ang ginagawa ni Kristo. Hindi siya peke na tagapagligtas. Ang sabi ng Isaiah 8:13-14, ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong aring banal, at sumakanya ang inyong takot at sumakanya ang inyong pangingilabot. Ang pagiging bato ni Kristo ay huwag mong ikadadapa dahil sa expectation mong kakaiba sa Diyos. Tinanggihan si Kristo, huwag mo siyang tatanggihan. Make sure bahagi ka ng katawan ni Kristo. Make sure kasama ka sa gusali ni Jesucristo. This coming April, isi-celebrate na naman yung birthday at kamatayan ni Hitler. Alam mo, si Hitler, siya yung nagsabi na nung siya naghari, magsisimula na ang Third Reich. This is the eternal city. Ay, sabi niya, dito na magsisimula ang 1,000-year reign ng kanilang grupo. After ilang taon, nung sinabi niya yun, nag-topple down si Hitler. Walang pwede magyabang. Si Kristo lang ang nagsimula sa 12 na mga ordinaryong tao, pero ngayon, hanggang ngayon, ang iglesia niya ay hindi natitinag. Ito ay nagpapatuloy. May nagsabi si Bertrand Russell, after 25 years ng aking kamatayan, or 100 years, ang Kristyanidad ay mawawala na sa bibig ng mga tao. After 25 years, ang bahay ni Bertrand Russell ay naging publishing house ng Biblia. Walang taong magaling
malakas at nagsabi, mawawala ang Kristyanidad. Anong sinasabi ko dito? Ang greatest enterprise sa mundo ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Make sure may bahagi ka doon. Make sure bahagi ka doon. Ito yung dahilan, no? Bakit yung pastor ninyo pumunta, iniwan ng first world country, pumunta sa third world country na Pilipinas? Bakit? Dahil ang greatest enterprise, hindi naman yung mas maayos na bansa. Ang greatest enterprise ay yung enterprise ni Christ. Ito ang pinakamahalaga. Ituring mo si Kristo ngayon, hindi bilang alternatibo, kundi Diyos na nag-aangkin ng iyong agarang pagsunod. Huwag mo siyang tanggihan. Pag tinanggihan mo, ikaw ang madadapa sa Kanya. Alam mo yan, yung parang yung bato na tinanggihan mo, pero binagsakan ka ng bato, durog. Yan ang lahat ng kakalaban kay Kristo. Sa inyo na nagdedesisyon na sumunod kay Kristo, hindi itinatago ng Diyos kung gaano kahirap pa sumunod kay Kristo. Yan ay magiging mahirap, madugo, maraming sakripisyo, maraming tupa ang pupunta sa katayan. Mahihirapan sila. Ngunit gaano man kahirap ang nararanasan mo, tandaan mo, ang pagsunod mo kay Kristo, ang siyang magiging pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Sapagkat walang mapapahiya kay Kristo. Meron ba nagtiwala kay Kristo at pinahiya ni Kristo? Wala. Si Kristo ay tapat. Si Kristo ay walang ginawang kasalanan ni minsan. Walang disappointment sa Kanya. Pwede kang ma-disappoint sa kapatid mo, pwede kang ma-disappoint sa isang church, pero kay Kristo hindi, because when Christ lived on this earth, neither was guile was found in His mouth. There was no deceit na nakita sa Kanya, hindi siya nagkasala. In other words, Christ is altogether lovely and reliable. Kaya kong itaya ang buhay ko kay Kristo, kaya mo ring itaya ang buhay mo kay Kristo at walang pagsisisi. Kaya kung ikaw ngayon ay wala pa kay Yesu Kristo, iniisip mo, dapat ba akong lumapit kay Kristo, pupunta ako kay Kristo, na malinaw na sa Grace Plant Ministry, na si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang sakramento, hindi ang pagiging miyembro, hindi ang mga bagay na to, dahil si Kristo lamang ang sumalo sa puot ng Diyos, at ang lahat ng mga na-accomplish niyang katwiran, ipapasa niya sa lahat na magtitiwala sa Kanya by faith. Anong gagawin mo? Ito ang pinakamatalinong desisyon. Ito ang pinakamatalinong gagawin mo paglapit kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, babaguhin ka niya, i-regenerate ka ng Banal na Espiritu. Hindi galing sa atin ang kagustuhan natin magtiwala kay Kristo. Ayon yan sa pagkilos ng Diyos. Kung ikaw hindi pa sumusunod kay Kristo, baka kinoconsider mo, dapat ba ako magpamiyembro sa church na ito? Dapat ba akong ganito? Marami kang mga agam-agam. Tignan mo si Kristo. Walang sinabi si Kristo na hindi natupad. Huwag kang magpatukso at magpatisod sa anumang naririnig mong negatibo. Baka may nang uutos sa'yo na mga tao na parang Hudyo. Huwag mong i-follow si Christ. Meron kaming member, ang sabi ng kanyang asawang lalaki, huwag na natin ituloy yung pag-a-attend mo na ganyan kasi Sunday, magbibihis ka na maaga, gagastos ka, pupunta ka sa church, tapos mag-o-offering ka. Lahat, sabi niya, puro ang nakikita yung sakripisyo. Pero hindi nakikita yung sakripisyo, yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa tao, na yung asawa na yun nagiging matapat sa kanya, yung asawa na yun nagiging mabuting asawa, yung biyaya ng Diyos sa buhay nila. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga unbelievers. Huwag mo ngayang bumigay ang buhay mo sa eternity nang wala si Yesu Kristo. Tandaan mo, kung itatakwil mo siya, di dahil ginusto ng Diyos na itakwil mo, kundi ikaw mismo ang nais mamili sa kasalanan mo. Dumarating minsan ng discouragement, pero iba ang encouragement ng ginagawa ng pagkilos ng Diyos sa iglesia. Pag may nabalitaan kang naligtas, kakaiba. Pag may nakita kang na-bless, kakaiba. Si Adoniram Judson, ang missionary doon sa Burma, naging successful siya, pero naging mahirap ang kanyang ministry sa Burma. Napagkamalan siyang espiya ng British spy dahil puti siya.
Doon sa Burma, nakulong siya. Habang nakulong siya, buntis yung kanyang asawa. Kailangan pang iwan ng asawa niya yung bata para lang mabigyan ng pagkain at madalaw siya. Halos mabaliw si Adoniram Judson. Namatay ang kanyang anak, namatay ang kanyang asawa. Sobrang discouraged nitong missionary na to. Alam niyo yung ginawa niya? Namundok siya. Dumating yung discouragement sa kanya, namundok siya. At sinabi niya, sumulat siya sa kanyang missionary agency. Pakisunog niyo yung diploma ko, pakibigay niyo yung lahat ng pera ko dyan sa Amerika, i-distribute sa mga Christian causes, hindi na ako magpaparamdam sa inyo. Sobrang nasa lowest of the low itong si Adoniram Judson. Alam niyo kung ano yung nagpaalis sa kanya? Isang araw, nabalitaan niya yung kanyang kapatid na napakasama, binisita ng Ebanghelyo. At biglang hindi niya maintindihan na nangyari sa kanya. At doon niya na-realize, buhay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nag-iligtas siya. Buhay! Isang masamang tao niligtas ng Diyos. Dali-dali na iniwan ni Adoniram Judson ang village, bumalik siya sa pagiging lingkod ng Diyos. Ganito ang iglesia. Nandito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Nandito ang mga bagay na milagroso kahit walang miracles na spectacular. Kaya ang iglesyang ito ay napakahalaga. Make sure, bahagi ka ng iglesyang ito. Kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka kay Kristo at maging bahagi ka ng katawan ni Kristo ng gusali na ito. Pagyamanin natin ang relasyon natin kay Kristo dahil dito malalampasan natin ang lahat ng uri ng pagdurusa. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa aming natutunan sa inyo pong pangangaral. Panginoon, napakatindi ng karanasan ng mga sinulatan ni Pedro, pero nagkaroon sila ng ganitong kalakasan dahil naisip nila hindi lang pala sila basta-basta isang grupo, sila ang bagong templo, sila ngayon ang templo mo sa bagong tipan. At dahil dito, doon ka nakafocus, doon ka kumikilos. Panginoon, kumilos ka sa puso ng bawat isa dito. Baka meron pa ditong wala ka sa kanilang puso at hindi ka nila Panginoon. Panginoon, isubdue mo ang kanilang nagmamatigas na puso. Iligtas mo sila. Baka meron dito na kapatid na nagugulumihanan, nagdadalawang isip kung magpa-pursue siya ng membership. No, Panginoon, anumang desisyon niya ay sundin si Jesucristo. At higit sa lahat, Panginoon, we pray for this church. Isang grupo magiging iglesia sa April 20. Panginoon, nagmamakaawa kami sa inyo. Isama mo sila sa iyong katawan, gawin mo silang matatag, at hayaan mo ang paglilingkod nila ay gamitin mo para magligtas pa ng mga kaluluwa dito sa Santa Maria. Ipakita mo ang power mo ng grace na nagbabago ng buhay, grace na nagpapa-gentle at nagpapa-patient sa mga impatient, grace na nagpapabago ng ugali, nagpapabago sa aming mga karupukan at sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mong ito. Pagpalain niyo po ang inyong iglesia dito sa Grace Plant Santa Maria. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.